Magandang araw, ako po si Eli Saludar at subaybayan niyo rin po ang aking YouTube channel, ang Ka-Eli at Eli Saludar. Secretary, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din, mga kababayan, at ito po ay yung kaibigan nyo, former Secretary Jing Paras, dito sa Iparas Kay Paras program. Magandang bati sa inyo. Magandang hapon at magandang araw. Kado, sa pagbati mula kay Maestro Ado, paglinawan ng isang magandang araw sa mga parte ng mundo, kayo na ako. Kado, mag-ingat ka, bawal na ang paninira. Ito ay sa Bagong Pilipinas. Secretary, ano ba ito? Ano ba yung laman dyan sa dinadaldal ng bagoong daw? Sabi nung iba mabaho kasi yan, kaya Bagoong Pilipinas yan wala namang saysay yan So, ano nga ang sinasabi dyan? Pakinggan natin. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulumpat. Sa Bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Sa isang Bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Wala itong kaibahan doon sa kauri niya at kautak niya na si Noynoy Aquino na sinasabing wala nang wangwang, ano pa bang mga pinagdadaldal, wala nang wangwang, walang kamag-anak, walang ano. Sama-tama tayo sa tuwid na daan. No, tuwid na daan. Walang kaibahan Motherhood state. Kaya 1.5 years na, hindi pa rin napantayan yung popularity ni Noynoy, di ba? Paring Eli, ano masabi mo dyan? Okay, pero dito sa Bagong Pilipinas, parang maganda pakinggan, na sana mangyari. Pero itong ginawa dapat, yung pagkaupo pa lang, parang late na ng isang taon may di ba? Parang ang lumalabas ay pinagtakpan niya yung kasiraan nung 1.5 years, kaya babaguhin niya. So, doon sa pananalita niya, bawal ang tamad, bawal ang ano, who are you describing? Kasi, dapat sa umpisa pa lang, so, ang binoboljak mo, yung dating administration. Pero, since you only, ngayon mo lang tinatag ito, sinong binoboljak mo? Yung dati mong mga ginagawa in the 1.5 years of your administration. Bawal, walang hari-harian, walang sino bang gumagawa niyan? So ibig niya sabihin dito sa Bagong Pilipinas na ito ay magbabago na siya. Pati lahat daw sa gobyerno. Pati lahat sa gobyerno. At ngayon, pinapa-performance rating daw yung lahat ng mga presidential appointees. Ang target di umano rito yung mga na-appoint pa noon kay Duterte, yung mga nasa holdover. Ang target. Hindi itong target na ano niya na malapit na babae. Pakita nga natin yung malapit na babae na bumubukangkang. Baka ito yung binabawal na niya na pakita lang natin ito. Sige. Ako na ganito mo, girl. Baliktad yung may bibi. Ano ba? Undersecretary, no? Undersecretary. Yung bang... Yung pisa ano ba yan? Yung ba yung mga magbabago na ng mga ugali? Hindi na hindi na mahihiya. Hindi na, magbabago na ng ugali, hindi na mahihiya. Hindi na mahihiya. Lalo pa magsasayaw-sayaw yan. Baka yun ang pinapasayaw niya doon sa Lasal Reunion, Kasi Secretary Jing Acado, nabasta siya nung sa New York ginawa niya.
Siya rin eh. Nag-split siya Oo. doon. Oo. 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 Di ba talaga Yeah, tapos ilabas na natin yun. meron dito. pa isa tayo nilabas na parang nasa kwarto sila, ano ba yun? Oh, yung Ay, picture. ano? Ay, mga ganun basta din. Oo, Medyo malaswa ang malaswa ang dating. dating, oo. Ano daw ito favorite daw ni Madam Ha? Oh, anyway, we'll discuss that later. But in the meantime, may sinasabi itong maraming followers na vlogger. Ito si Coach Oli. At nagsalita nga si Juan ng Bagong Pilipinas. Pero anong sinasabi ni Coach Oli? Pakinggan natin gutom sa Bagong Pilipinas. So, ibig sabihin, eto, ngayon. At nag-post din si Attorney Roque, hinay-hinay, Mr. President, dahil ang mga pangako, naaalala yan ng ating mga kababayan. Gaya ng pangako natin sa 20 pesos lang ang presyo ng bigas na hindi nagkaroon ng katuparan. Dito po tayo nagkakaproblema kay Marcos. Alam nyo Marcos, it's about time na lahat ng inyong pangako, siguro mag-take siya ng oath. Hindi po ako abogado pero kasi wala na pong tiwala ang marami sa Pilipino. Siguro it's safe to say, yung 31 million na bumoto sa inyo na may mandato kayo, siguro nabawasan na yan. Siguro kalahati na lang ang naniniwala kay Marcos. Again, wala po tayong numero niyan, pero ramdam na ramdam natin ang sigaw ng taong bayan. Hindi natin sila mabiblame. Dahil nga, yung mga pangakong hindi nangyayari, katulad niyang bigas, yung 20 pesos na bigas na yan, hanggang ngayon hindi nangyayari. Aasahan ba namin na yung pangako mo, Marcos, ay matutupad? Siyempre, walang maniniwala dyan. Yung 20 pesos hindi nangyari. Nung kampanya, lantarang sinabi mo, hindi papasok ang EDCA. Ngayon, nakapasok. Sinong maniniwala dyan sa sinasabi mong walang magugutom sa Bagong Pilipinas? Kaya it's about time. Siguro, hindi natin alam kung ito ay may legal basis, but pwede naman siya magkusang loob. Mag-take siya ng oath. Diba? Na ipinapangako niya ito. Put it in writing. Isulat niya. Sa Pilipinas, walang magugutom. Kasi kung hindi siya magtitake ng drastic move, lahat po ng statement ni Marcos, hindi na paniniwalaan ng taong bayan. Lalong-lalo na yung binanggit ni Tatay Digong patungkol dyan sa PI. Diba? Binanggit ni Tatay Digong, kalokohan yung ginagawa niyong PI. Hininto na ni Marcos, walang sumusunod. Or kasabwat si Marcos. Kaya ang duda dito ng taong bayan, hindi po ito pinapaniwalaan na ng mga Pilipino dahil basang-basa na po ang kanyang credibility. Wala pong natutupad Tapos nadagdagan pa na sinabi ni Tatay Digong na ang presidente natin ay bangag. Bangag dati, bangag pa ngayon. Hindi pwedeng si Marcos ay magsasalita lang ng ganyan, parang hindi niya alam ang nangyayari sa paligid. Kailangan niya ng matindi para makuha niya, maibalik niya ang tiwala ng taong bayan. Ito, dami nagsasabi so, yan, isa lang yan sa mga maraming mga Pilipino na may puso at may diwa sa kapwa Pilipino na mga vloggers na sinusubaybayan ng mga karami-raming mga followers. Pero Secretary Jing, yung binabanggit niya kanina na hindi na kailangang isulat pa at manumpa. Kasi nanumpa na ang Pangulo sa kanyang inaugurasyon, 'di ba, na gagawin niya lahat para sa kapakanan ng taong bayan. Of office. Nandoon na lahat ng mga sama na lahat yan na hindi magugutom lahat. Corruption. I will serve in the presence of the Lord, the presence of God. So help me God. Yan, tama. Ibang God yung nag-help sa kanya So help me darling. Yan yata. O tingnan mo. Tama si Coach Oli. Ano bang
kalahati, baka more than kalahati na ang naniniwala na lang sa kanya. Ito yung survey ng Publicos. Ilan na lang ang naniniwala kay Marcos ngayon. Ito. Publicos survey, more Filipinos becomes neutral. Ayan. More Filipinos are dissatisfied with the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos, but that doesn't mean more Filipinos are leaning towards political opposition, the survey said. According to the survey conducted by Publicos Asia, the results of the pahayag end of the year 2023 survey showed a further decrease in pro-administration sentiment. The survey indicated a noteworthy decrease in pro-administration sentiment, which has declined from 50% in the survey conducted in the third quarter of 2022 to 46% in the fourth quarter of 2023. Anti-administration sentiment, however, remains stable at 18%, while those adopting a neutral stance increased from 30 to 36% during the same period. Bumaba ang kanyang performance at popularity rating. Tulad ng sinabi ni Coach Eli, ay ito po ay dahil nga puro pangako at napapako na pangako. At ito rin dahil din sa yung mga reaksyon niyan ng mga taong bayan, panoorin po natin. Hindi na naitago pa ng ilang Pilipino ang kanilang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Idagdag pa raw ang pasanin sa walang humpay na taas presyo ng diesel at gasolina. Anila hindi na kaya ng pangkaraniwang Pilipino ang halaga ng mga bilihin ngayon, lalo't ang karamihan sa kanila yung mga minimum wage earners lang naman. Para pong masalang humirap yung Pilipino kasi tumataas po yung lahat ng bilihin. Wala akong parang wala nagbago walang bilihin. Totoo. Ultimo nga gasolina, hindi man lang nila na pataas na pataas. Ang bigas, sabi 20 ngayon, na ngayon? 20 na lang ang sukli mo sa 100. Diba? Yun nga po yung sabi niya, bababa po yung mga bilihin po. Sa ngayon parang tumataas lalo Bahay sa akin, mas ligtas nung panahon ni Duterte dahil sa drugs. Ngayon wala pang aksyon kung anong mangyayari sa buhay natin ngayon dahil patuloy ang pagtaas ng bigas, langis, gasolina. Kaya ang naiipit kami mahihirap. Sabi ko lang sana, tulungan niya ang lahat ng mahihirap, katulad ng sinabi niyang pagbaba ng bigas, pagbaba ng lahat ng mga bilihin, dapat yun ang may sa katuparan kasi para mahihirap ay hindi masyado maghihirap. Ramdam nga rin daw nila na mas ligtas pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakababahala nga raw kasi ngayon dahil mas dumami na ang adik sa mga lansangan. Noong panahon raw ni dating Pangulong Duterte, takot ang mga nagbebenta ng droga. Pero ngayon ay hayagan na nga ang mga ito. Kay Duterte ako, pero okay din naman po sa kayong pamamalakad ni Marcos po kasi wala pa naman pong pero ang masasabi ko kay Duterte kasi nung panahon niya na presidente po siya ng Pilipinas ay hindi po nahinto po yung yung droga natin, medyo nabawasan po. Sa ngayon po kasi wala na siya. Umaaligid-aligid na naman yung mga adik dito. Medyo tsaka madami nga nangyayari na may mga nagagahasa, 'di ba? Kaya kay Duterte ako. Medyo wala siyang kamay na bakaw kumpara sa Duterte administration na talagang very strict sila about sa drugs and sa lahat ng mga problema. Mas ligtas kay Duterte kasi yung mga adik wala. Kung lalaban siya, ibubuto ko ulit. Ilocana ako. Hindi ko iiwan si Marcos pero anong nangyari ngayon? Wala. Sila nag-aaway-away. Dapat ipakita nila sa amin na
walang away. Sa kabuuan, kung ikukumpara nga, ay mas pabor pa raw ang taong bayan sa pamamahala ni dating Pangulong Duterte dahil ramdam nila ito at palaging nakikita sa panahon ng sakuna at pangangailangan. Mas pabor ako doon sa sitwasyon ni Pangulong Duterte sa panahon na yun. Kasi nakita ko talaga yung gano'n niya kapokus tutukan ang bansa. Kasi ngayon parang hindi ko nakikitang visible lalo na si President. Kay Duterte, marami nagbago. Kahit ako, isa na nagbago. So, yan mga kababayan, galing yan sa ordinary people. O, Marcos, anong masasabi mo dyan? Panoorin natin, may binabalik siya sa Bagong Pilipinas. Dinadaldal mo. Nitong nakaraang linggo ay inilunsad natin ang Bagong Pilipinas. Ito ay panawagan para sa kolektibong kilos tungo sa pagbabago ng ating pag-iisip, pananalita at gawa. Bagong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. So, Paring Eli, anong masasabi mo sa kumukuyakoy-kuyakoy, walang hari-harian, pero anong sinabi ng ordinaryo na mamamayan? Siguro yung mga unahin nga, yung mga naipangako noong nakarang eleksyon, na matupad niya dapat. Oo. Kasi nakalagay sa, yun di ba yung sa out of office, yung panunumpa sa tungkulin, na nanunumpa siya. I will serve my country well. Yes, na lahat, ustisya, lahat ang issue ron, pinanumpa niya. Pero, alam mo, unang-unang dapat bigyan ng pansin ng ating Pangulo ay yung mga tao na tinalaga niya sa gobyerno na padalos-dalos ang mga kilos. Tulad nitong kaibigan natin to, pero walang binatbat yung mga dinadaldal nito ito Katrina Enrile. Mayaman na sobra. Ang sinasabi ng iba, ginawa na lang na proforma lang na head doon sa SESA, pero chairman at saka president ng kanyang kumpanya dahil anak mayaman. So sinasabi, is the people really getting their fair shake of what is being paid by the Filipino people to her? Itong pangalan ay Katrina Enrile. Tapos ngayon, gumawa pa ng kabulastugan tungkol sa pag-aakusa ng mga vloggers at doon sa dating PCOO secretary. Ito, pakinggan natin. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. They're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we are in deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It's usually the people in power. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang, upunahin. Pero lahat ng magandang ginawa mo, kinakalimutan. There was no president that was truly loved. Why? Because habang gumagalaw si Duterte, habang pinapakita ni Duterte yung kagalingan niya at pagmamahal sa taong bayan, nakakulong yung tatay niya, kaya hindi nila na-appreciate. Anyway, ito, ang issue nito, pinagbahiran niya ng pag-akusar yung isang tao na nagtrabaho lang ng matino doon sa isang kumpanya sa China, at ngayon gagawin niyang taga-bayad daw ng mga vloggers. At ito, sinagot siya ng isang vloggers. Ito.
we are not doing, statement na lang, they are not doing this out of love of country. They are doing this because they are being paid. Tangina, China, nasa na yung pera? Bayaran ko na lahat ng utang ko. China, baka naman. Baka naman. Okay? Maibigay nyo naman yan ng bonggang-bongga at lahat ng jutang generous ko dito sa Amerika, pati Tesla ko, bayaran ko na rin para zero utang na ako. Okay, tuloy natin. Ang ito sabi ni Katrina, you want to continue listening to their rants? So, tinatanong niya yung mga audience niya, di ba, na gusto niyo bang magpatuloy na pagkikinggan itong mga rants ni Maharlika at ni Sas at ang iba pa? Bakit ka apektado? Bakit apektado ang bestie ko? Apektado si Lisa, mga hitad. Nakita ninyo, ginagamit niya yung mga appointee. This is a pogi points o ganda points for me and for Sas. Si Martin Andanar, nag-work siya doon. I believe nag-host siya as an anchor sa station sa China. At nakita ko, nagluto-luto lang naman si Dodong. Di ba? Hindi na damay. Hindi ko nga nakikitang nagbubuljak si Sec Andanar. So, ibig sabihin, this is a badge of honor, darling. For Maharlika. This is a trophy. Ibig sabihin, we are effective. Imagine mo lahat sila umiikot ang kipay. Ano, sabi mo, Katrina, go ahead. Talagang makikinig ang mga palangga ko. Sabi niya, but I'm just telling you, they are being paid from China. Show the proof. Kahit piso, kahit 5 na binabayaran ako ng China. Diba? O mag-appeal ka dito, diba? Mag-appeal ka. Maggamitin mo lahat ng power mo na ako ay bayaran ng China. Kung ako ay nakikipag-conspire sa China, nakikipag-conspire ako mismo, ang bansang Amerika na minahal ko, 2, pwede naman magmahal, diba? Kung yung mga buwaka ng inang si Kuting, si Tambaloslos ay hindi lang nagmamahal, sumutsuk-tsak ng 2, 3, 4, at least ako pwede ako magmahal ng 2 bansa. Yung bansang pinanganakan ko at bansang tinitirahan ko. Okay? So, ano yan, Katrina? Mema ka lang talaga. Okay, dapat sa'yo kasuhan ni Andanar dyan ng 1 billion defamation case, $1 billion. Okay, sabi ni Katrina, but I'm just telling you that they are being paid from China. Ito po ay pagsira sa aming kredibilidad, especially sa akin. Okay? Number 1 ako dyan eh. Sinisira nila, dinidefame nila sa utos ni Lisa, sa utos ng gobyerno na si Maharlika ay bayaran ng China para masira yung momentum natin. But definitely, ikakalad ka rin natin si Lisa dito. Hindi natin makakalimutan ng issue na ang behind ng isyong ito ay si Lisa Smugs. Yung gobyerno na sila pa ngayon na nagpapanggap na sila ay aping-api. Pukin ang ina, kayo pa yung aping-api, sa inyo na yung pera, sa inyo na yung power, kayo pa ang api. Baka ng genemis na mga to. So, yan lang, sinasagot lang niya yung baseless accusation ni Katrina Ponce Enrile. Anong masasabi mo? May rejoinder ako dyan. Okay. Number 1, akala ni Katrina noong isnabin ni Marcos ang China at bigyan ng poder ang Amerikano kung saan nagkaroon pa ng 2 base militar sa Cagayan, na EDCA, ay mabubura na niya sa local politics ang mga si Manuel Mamba. Kasi hindi sila manalo-nalo dyan eh. Pero sa kabuuan, hindi tumigil ang suporta ng China sa Cagayan at iba pang mga committed areas because hindi naman kaya sa gobyerno ho kasi may tinatawag na G2G, government to government. Nagpatuloy ho ang tulong ng China sa Cagayan and other relevant areas through P2P, people to people. Kaya mga bridges dyan, gagawa ng port dyan, tuloy na gaya. Pangalawa, hindi ko maintindihan kung bakit ito si Martin Andanar na pumunta lamang sa CGTN para maging anchor in exercise of his profession. Ay, dinadrag niya dito. Yung tao sumusweldo lang doon sa TV network. At itong si Martin Andanar, hindi na ho kailangan ito magtrabaho. In fact, dahil bilyonaryo ho ang asawa nito. Related ho sa mga pamangkin. Aguilar Villar family. Anak ni Mayor. Oo.
ng Paranaque. Imbis na Las Piñas. Imbis na bigyan mo ng parangal na hindi under desire. Okay. So yun lang ho ito. At walang katutulan ito sinasabi nila, troll paymaster. Paano nangyari yan? How can Martin control this from outside the country? May nagsabi, anong komentaryo nyo na napakasobra ng mayaman itong mga Enrile. Ha? Kumalap na ng todo-todo ng pera ito over the years. Presidente, itong si Katrina, presidente pa daw ng JACA, chairman of the board ng Splendido, and so on so forth. Pero pinagsamantalahan pa rin daw yung isang posisyon ng gobyerno na dapat sana mapunta man lang sa isang Pilipino na maligayahan man lang siya sa kita. In other words, she doesn't need that money. Pero inagaw pa rin ang posisyon, so, using their influence and power. In other words, walang delikadesa in that sense. Pero in the first place, mayroong nagsasabi, wala tayong magawa dyan. Sinasabi ng mga ibang taga-Cagayan, wala tayong magawa dyan kasi sila talagang may-ari ng Cagayan Economic Zone. Kasi daw, itong Cagayan Economic Zone, since its birth, ito po ay talagang special project ni Juan Ponce Enrile para yung asawa ng kanyang nililigawan ay malagay sa pwesto doon sa Cagayan. Chairman and president. Gagawin na administrator. Para maligawan niya ng gusto yung asawa. Oo. So, parang come on, doon ka muna. Oo, tito, I thank you for the position ginawa mo ako. Pero bantay sa lakay pala. Yun ang sabi-sabi. I mean, whoever these people are, we don't know kung sino yung nire-repair na ginawa ng isang ahensya ng gobyerno para lang fit na fit para doon sa husband, para ilagay doon, papalayo sa asawa para maligawan. And the rest is history. Alam na, tawa ng tawa ito. Ikaw no comment ako dyan. Na-dismiss na ako dyan. Dismiss na yung kaso sa... alam ni Eli yung istorya niyan. But anyway, so, ganong kasahol itong mga ano na ito, mga walang, pero Secretary Jing, walang pakialam sa buhay ng mga ordinary Pilipino. Yung sinasabi ni Katrina Enrile, di ba isang uri ng paninira yan? So lumalabag lumalabag siya sa Bagong Pilipinas. Cyber, Hindi, Bagong Pilipinas ang sinasabi. Lumalabag siya. Kasasabi lang ni McCoy Jr. na walang panira. Walang hari-harian. Ito, naninira, nag-hari-harian pa sa Cagayan. So, maton, ibig sabihin, nagsisiga-sigaan. Province, yun ang ano. So, siyempre, tulad din ito ng PCSO. Ito yung mga ina-appoint ni Marcos Sa pangatlong hearing, hindi na sumipot. Nasaan yung video nung hearing? Nandiyan ba? Meron. Yan, Attorney Pagano? Thank you, Mr. Chair. I think we should make a distinction between root access and source code, Mr. Chair. The source code under our agreement with the Philippine Lottery System provider, the source code is actually is in a sealed envelope signed by the provider and PCSO, and under the agreement is to be deposited in an escrow account with Land Bank. That is the process, Mr. Chair, which, and we've already submitted all requirements to Land Bank of the Philippines for the establishment of that escrow account where the source code will be deposited. As mentioned by DICT, it is not
something that you use every day, Mr. Chair. It's a source code, so that's like the, I cannot give an example. So what's the but difference between the source code and the root access the code? root access, Mr. Chair, is the access of a certain user to the system. Like, for example, to check on how many sales there are for this 642, 649 game. So that access, actually, the highest access is given to GM Robles. And AGM. Yes, and AGM. But just to correct, Mr. Chair, that can, when you have access, it does not mean that you can edit. It's not editable, Mr. Chair. So our apologies for the statement last time, but it is not as if when you have access, it is not a document that you can edit or I that don't you think can so. change. I don't think so. I already talked to No. an expert. Yes. Are you an IT expert? No, Attorney Mr. Lisa Grace Pagano, Chief No, of Staff, no, General, Mr. Chair. General Manager. No. So, why are you saying that na hindi pwede? Samantalang yung nandito ka last time na hearing namin, IT expert, yung sabi niya pwede. So ngayon binabago mo. Hindi pwede. Maliban na kung magpakita sa akin ng credentials na ikaw ay IT expert. No, Mr. Chair. Then hindi ka pwede magsalita. Maybe, well, of course, the Hindi ka expert pwede here magsalita. would be DICT. Exactly. Yes. Hindi. Yung Yes. kasama niyo dito last time, expert yun eh. She declared herself as expert. Okay. Oh, ba't wala siya dito ngayon? Hindi niyo pinapasok. Hindi She niyo was pinapunta. not invited. She was not invited. Yun nga po, ulitin ko, yung root access, pwede mag-delete. Tinanong ko siya eh. Sabi niya, okay, I'll give you an example. Ulitin ko yung example ko na last time. Tumaya si Juan de la Cruz, planted. Tumaya siya sa isang outlet, lotto outlet. Kunya 642. Tinaya niya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nag-register yan sa PCSO. Nataya na yung numero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, nagbola. Ang lumabas, 7, 8, 9, 10, 11, 12. You follow me so far? Okay? Now, yung taong may root access, pwede niyang palabasin, kunya walang nanalo, pwede niyang palabasin through another computer system na yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tinayaan niya, i-change niya to 7, 8, 9, 10, 11, 12 para mag-match doon sa winning number. Tinanong ko yon, sabi niya, imposible. Sabi ko, why? Kasi nga may tinatawag na post-audit. Nasaan yung mirror? Sana. Saan kayo? Nasaan nga dito? Saan? Yung tinatawag na witness mirror post-audit. Na agad-agad, malalaman kung minanalo, wala. Tama? And then tinanong ko, sino ang present doon sa tinatawag na witness mirror post-audit. Ang nandoon, kayo-kayo lang. Na PCSO, of course, meron taga-commission on audit. Diba? Now, tinanong ko, kung gugustuhin, pwedeng manipulahin. Ang sagot niya, yes. Kaya sabi ko, I rest my case. Kaya nagsuggest ako, bukod doon sa mga taga-PCSO at saka commission on audit, maglagay tayo ng third-party witness. It's either from academe, from media, from NGO, from civil society. At nag-agree kayo. Yun eh. So therefore, ang gusto ko, mas maganda siguro, di ba nagbubola kayo ng mga games live? Dapat sa isang screen, agad-agad, in matter of seconds, pagkatapos ng bola, sasabihin ko minanalo o wala. Pwede ba yon? Gawin natin public? Agad-agad? Probably 3, sir. Gaano kabilis? How fast? Mga, when they put the numbers, Mr. Chair, it probably takes 1 or 2 minutes. Yeah. 1 or 2 minutes for the system to tell if that is a winning number. Masyado ata matagal. Dapat 30 seconds lang. Kaya yon. I will ask our... No, pagkatapos ng bola, lumabas yung 6 na numero, agad-agad, meron isa pang screen dyan, napapanood ng mga tao at nandun kay mga witnesses, mag-register agad. 2 winners, 1 winner, tapos nakalagay kung anong lugar. The number of winners can be identified immediately. Hindi sasabihin kung sinong winner. Yes.
Hindi natin kailangan yun. Basta't nakalagay lang kung ilang winners. And yung kunya nakalagay 2 winners. Yes, yes. Oh, nakalagay kunya Olonga po, Cavite. Yes, yes. Pwede yon. Yes. Gawin natin public from now on. Mr. Chair. Good. So, inamin na naman uli na pwedeng lutuin Macau. Ha? Yung winning number. Pero talagang winning dito ticket. nakakapagtala talaga na parang halos araw-araw o pinakamatagal na isa isang only linggo. In this administration of Marcos and the leadership of Langka, itong si anong pangalan ito, Robles, na ang daming nananalo at yung pera na makalap sana para sa social amelioration ng mga Pilipino who are in need ay napunta sa winner. And these are ibinalik sa taya? Oh, suspected winners. Ha? Kasi it's no longer a sweepstakes eh. It's no longer a game of game of chance. It's now a game of dayaan eh. Ha? And where is this Robles? He's not Sino ba itong Robles? Ha? Ito yung paborito nitong babae na ito. Pakinggan natin. Kasi gusto nilang maging milyonaryo, kaya gumagawa ng gusto daw, di umano, itong si Robles, na kumalap ng pera para maabot niya yung ambisyon na maging milyonaryo. Kasi sabi nitong babae na ito, maging milyonaryo tayo. O ito, tingnan mo. Hi Mel! Or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo. Babago muli para maging milyonaryo. Thank you for what you did for me, my husband, my family, at babangon tayo. Ha? Muli para maging milyonaryo. Babagoy na rin pangalan. Ha? Punta sa Amerika. William na. William na. Para maging bilyonaryo. Parang kanyang nickname. Tingnan mo, ha? So, ganun, siguro, ganun. Hindi lang siguro nakakuha tayo ng video sa iba pang mga, kay Altenco, kung gaano niya, kay Lumagwe, kay sino pang mga, kay Rubio, ganun din. Thank you for helping my family and my husband and my babangon kayo. Babangon tayo para maging milyonaryo. Ibaga yun ang instruction sa lahat ng mga nilagay niyang mga appointees niya. Hindi appointee ni McCoy Jr., kundi appointee nito. So, pero anong ugali daw mayroon ito? Hindi natin na pansin. Maraming nagsasabi kung ano bang klaseng ugali yan o anong Ayan self-interest yan. Inuuna yung inuuna yung sariling kapakanan kaysa sa kung anong mabuti Pilipino. Sa bayan. Kung anong mabuti sa national interest. At kung minsan dadalo pa ng isang Kong Hei Fat Choi celebration. Tapos magwala. Tapos, magwawala. Panuorin natin. Okay. Nomi, 新年快乐. Madam, your presence here is such a lot. Madam, Thank you, please. Thank you again. Okay, let's go. Bye, Mr. Ambassador. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Ma'am, nagkausap na po ba kayo ni Titi Sara?
Excuse me. No. O paring ano, ang balita ko na nandyan ka. Anong masasabi mo sa pangyayari? We were invited as part of media. Kaya nagtataka kami, bakit siya nagtataka na may media doon? Sabi niya, bakit may media? Bakit takot siya sa media? Ewan ko ba? Parang... Pero bakit nag-walk out? Hindi pa tapos yung program. Oo. Parang pakitang tao lang yung kanya attendance doon. Kasi pumasok siya, late na. Siya, mga kano yung mga bossing nila. Ito, China to . Ngayon, pumasok siya doon, late na ha. Sinalubong ni Ambassador Wang Xiliang. Tapos, umupo. Nagsimula ang program. Of course, Philippine National Anthem, Chinese National Anthem. Pagkatapos, message of the President, Bongbong Marcos, binasa lang ng isang Assistant Secretary ng DFA. Dapat siya na nagbasa. Dapat siya na nagbasa. Pangalawa, after that, of course, message ng Vice President. At talaga namang ka-impressive yung message ng Vice President dahil nag-Chinese pa. Alam mo, nanay nito si Sara, Chinese Chinese, German Hindi, yung lolo, inamin dito PRRD. Yung nanay pa, nanay ni PRRD. No? So, meron pang eskwela doon sa Fujian province. Okay, so, kitang-kita namin nung nagsasalita si Sara, ngumigewang-gewang yung mukha. No? At tapos... Allergic siya kay Sara. Allergic. Bakit? Ano kaya Sino bang mas maganda ng dalawa? Ewan ko. Nagagandahan ka ba? Sara, siyempre. Kay Sara? Si Sara lang mas maganda. So yung the next, yung speech ni Ambassador Wang Xiliang, which is maigsi lang, tinapos lang niya yun. Pagkatapos ni Wang Xiliang na bumaba, walk out. Tumayo na siya, palabas na. So nagka-mayor lang siya. Maganda bang ugali ng ganyan? Hindi ka nag-dinner Alam mo, pag umattend ka ng party, kumain ka man lang. So may may magandang modo. Ewan ko kung saan kasi ganun talaga pag pumunta ka ng kung dinner. Kung saan natuto ng GMRC ito. Dinner party o kumain ka kahit na konti. Di ba? Kasi pinagandaan ka, di ba? So, we're just, mga kababayan, we're just showing to you yung amo at saka yung mga pinagkukuha niyang mga appointees. Sa BIR, sa PAGCOR, sa PCSO, at lalo na doon sa people right under her nose. Ito yung example ng isang undersecretary na hinire din niya. Tingnan mo ang mga gawain. Ipakita nga natin ito. Kung maganda ba sa ating mga kababayan na mayroong ganong klaseng umasta na babae, undersecretary sa PCO. Nasaan na yun? Sumasayaw siya. Yung dancer. Balikan yung may bibi. Tapos nakasakay pa sa... Yate. Baka sino ang kasama? Hindi natin alam, Yan. Okay, salamat po. Magandang hapon.